Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga tourism projects na ginagawa dito sa ngayon. Dito tayo sa gilid ng National Museum of Natural History. Ito na yung mga bagong street na ginawa dito sa dating Children's Park. Dito naman tayo sa gitna ng park, makikita naman natin napakaluwag na dito sa ngayon dahil tinanggal na yung lahat ng mga obstructions, pati na yung iba't ibang mga structure na nakatayo dito katulad ng lagoon na may giant relief map ng Pilipinas, yung mataas na Lapu-Lapu Monument at marami pang iba. Pero hindi rin magtatagal dito ang maluwag na space na nakikita natin dahil nakaplano na natayuan dito ng iba't ibang mga bagong buildings ng National Museum. Ito naman yung side ng park malapit sa Calao Avenue. May bago na ring street dito na diretso na hanggang dun sa dulo. Dapat lang talaga buksan na yung area na yan at linisin dahil napakaraming basura dyan na itinambak ng mga vendors dyan sa gilid. May mga anahaw tree na itinanim dito sa magkabilang side ng park. Sarado pa yung mga gate dito na papasok sa bagong park. Dalawa pa lang yung pwede nyong daanan. Pumasok kayo doon sa National Museum of Natural History o di kaya doon sa building ng National Museum of Anthropology. Ano masasabi nyo dito sa photobomber na building? Wala na tayong magagawa dyan at nakatayo na yan at nanalo din sila sa kaso kaya naman nanatili at hindi na demolish yung building. Meron na namang hinuhukay dito. Ano kayang itatayo dyan? Abangan natin sa susunod na update. Dito naman sa kabilang side patuloy pa rin ang clearing pati na yung pagtatayo ng bagong kalsada hanggang doon sa kabilang side. Ganon din dito sa kabila, may mga anahaw tree din na itinanim. Kapag natapos wala itong major rehabilitation na ginagawa dito sa Rizal Park, magkakaroon na ng madaming entrance exit.
Saan kaya ilalagay yung giant Lapu-Lapu Monument? Na ayon pa sa National Museum, ibabalik din ang monument kapag natapos na ang rehabilitation na ginagawa dito. Pero yung lagoon na may relief map ng Pilipinas, hindi ko alam kung ibabalik pa ba yun. Pati na yung malaking signage dun sa harap ng park. Sa ngayon, sarado pa itong area papunta dito sa dating Children's Park. Ngayon naman pupunta tayo doon sa may Pasig River area sa Manila pa din at tingnan natin ang progress ng Phase 2 ng Pasig River Esplanade Project. Natapos na nga yung unang segment ng showcase area ng Esplanade Project. Binuksan na ito sa publiko at marami nang pumupunta dito. Natapos na rin yung bagong CR dito sa gilid pero hindi pa binubuksan. Sana lang mapanatili na malinis at maayos ang CR na ito kapag binuksan na. Naging popular na rin sa mga turista ang bagong Esplanade Project. Ito ay nagiging location na rin ng mga photoshoot. Napakaganda na nga dito sa bagong Pasig River Esplanade. Ito ang unang segment ng Pasig River Urban Development Project kung saan magtatayo pa ng napakarami mga proyektong ganito mula dito sa Maynila papunta ng Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasig at Taguig area. Doon sa kabilang side sa Intramuros, yung Phase 2 na ginagawa na sa ngayon. Mamaya pupunta tayo doon at tingnan natin ang progress. Dito naman sa kabilang dulo sa may Loton area, tingnan natin kung ginagawa na rin ba ang kadugtong ng Esplanade Project.
So ayan guys, sa ngayon sarado pa yung area na to papunta sa may Loton. Pero kapag ginawa na yung Esplanade project dyan, pwede na tayong maglakad dire-diretso hanggang doon sa may Roseros Park at tatawid dyan sa bagong pedestrian bridge papunta sa may Quiapo. Paikot hanggang dito sa may Escolta hanggang sa Binondo at patawid dito sa Intramuros. Magiging loop ang mga Riverside project, mga Esplanade, mga pedestrian bridge dito sa Pasig River. Sa Manila area pa lang to kung saan nagsisimula ang proyekto. At sa mga susunod na buwan gagawin na rin yung sa ibang bahagi ng Metro Manila. Meron pa ditong hagdanan na pababa dito sa ilog. Pwede nang daungan dito ng ferry at sasakay ang mga pasahero. Halos magkaparehas lang yung design ng Jones Bridge at ng bagong Pasig River Esplanade. So ayan guys, full blast na nga ang construction sa phase 2 ng Pasig River Esplanade dito naman sa side ng Intramuros. Pero napansin ko lang dito, grabe yung mga basura. Bakit ba kasi kailangang itapon? Lalong-lalo na yung malalaking plastic na puno ng basura. Meron namang naghahakot ng basura, di ba? Wala pa rin talagang disiplina ang iba nating mga kababayan. Mahaba din itong Intramuros side ng Pasig River Esplanade. Ang alam ko magkakaroon pa ng dagdag na isa pang station ang Pasig River Ferry dito naman sa may Intramuros. Hindi ko lang alam kung dito na ba itatayo yung bagong station. Pati na yung gilid dito sa Binondo Intramuros Bridge, ginagawa na din. Anong masasabi nyo sa latest progress ng iba't ibang mga tourism projects dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.